Una sa lahat, sa pool sa CCTV ang pananapak ng isang lalaki sa isang tauhan ng MMDA. Nangyari yan sa gitna ng clearing operation sa Pasay City. Sa lakas ng suntok, bumagsak sa kalsada ang tauhan ng MMDA. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. VP Sara Duterte, never again na raw tatakbo sa politika kasama ang mga Marcos. Dating opisyal ng Budget Department na sangkot sa umano'y maanumalyang formally deal nakapagpiyansa matapos arestuhin sa Davao. Pirma ni Alice Go, hindi raw tugma sa nakalagda sa kanyang counter-affidavit ayon sa NBI. El Nido sa Palawan, binaharin kaya apektado ang turismo. Bagyong Helen, nakalabasan ng Philippine Area of Responsibility pero pinalalakas pa rin ang habagat. Matandang babae sa Thailand, dilingkis ng sawa habang naguhugas ng mga plato sa kusina. At sa showbiz tonight, mag-ex sa sina James Reid at Nadine Lustre, wala raw pag-asang magka-reunion project. Sa pool sa CCTV, ang pananapak ng isang lalaki sa isang tauhan ng MMDA sa gitna po ng clearing operation kanina sa Pasay City. Ang suspect nahulihan pa ng shabu. Nasa frontline na balitang yan, Faith Del Mundo. Sa kuhang ito ng CCTV, sa lumapit na isang lalaki na kinukunan sila ng video. Hinawi ng enforcer ang cellphone. Agad naman siyang sinuntok ng lalaki. Hindi pa ito nakuntento at muling sinapak ang tauhan ng MMDA hanggang sa tuluyang itong bumagsak sa kalsada. Ayon sa MMDA, nagsasagawa sila kanina ng clearing operation sa kanto ng Advincula Street at FB Harrison Street sa Barangay 26. Hinatak nila ang isang sasakyan dahil sa illegal parking. Ipinagbilin daw ang naturang sasakyan sa nanapak na lalaki. Hindi pala siya talaga ang driver. Hindi rin po siya ang may-ari ng sasakyan. Kumbaga, binilin sa kanya dahil nasira yung kotse. So, he is the mechanic. Nabigyan na siya ng mga towing impounding forms po natin and also the violation ticket. Ang ginagawa po niya, nagkakamera siya, nagvi-video siya. Giit ng biktimang enforcer, tinabig niya ang cellphone ng lalaki dahil masyado na itong malapit sa kanyang mukha. Bibidyoan ka na, ginaganon yung mukha ko. Hindi ko na muna pinapansin. Hindi, kunin niyo lahat. Hindi pa na-contento. Dinalawan pa uli ako, kaya doon ako natumba. Yung dalawang huli na suntok, yung medyo solid. Kaya ang pakiramdam ko, parang nagdilim yung paningin ko talaga. Wala na sa gaanong lakas na tumaggap ng gano'n. Hindi naman daw pinagbabawalan ng MMDA ang pagvivideo sa kanila ng publiko. Pero kung nakakasagabal na raw sa kanilang operasyon, pinapahinto nila ito. Kalaunan inaresto ang lalaki at nahulihan pa ng isang sachet ng shabu. Sinerch natin kasi yan naman ay protocol. Nakita natin yung droga sa posisyon ng ating suspect. Aminado naman ang suspect sa ginawang pananakit. Yung cellphone ko kasi, na pinambibideo ko sa kanya, tinapik niya na nabasag, tumilapon. Siguro mga 3 metro yung tinapunan. Inamin din ng lalaki na sa kanya ang nakuhang iligal na droga. Maarap siya sa reklamong indirect assault at paglabag sa Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Kambyo naman tayo sa politika. Never again na raw makikipag-alyansa si Vice President Sara Duterte sa mga Marcos. Iginiit din niyang hindi talaga sila magkaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na raw niya nakakausap ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Yan ang nilinaw ni Vice President Sara Duterte tungkol sa ugnayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang matanong naman kung makikipag-alyansa pa ba siya sa mga Marcos sa mga susunod na eleksyon, sagot ng bise, Oh, never again. ibang-iba yan sa sinabi niya nang magbitiw siya bilang Deputy Secretary noong Hunyo. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos.
Matatandaan namang noong 2022, tinawag pa ni PBBM si VP Sara na kanyang BFF o Best Friend Forever. Pero tuluyan na ngang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, but ngayon di na kami nagkakausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Natanong din si VP Sara kung sa tingin niya ay may kinalaman si PBBM sa mga nangyayari sa kanya sa Kamara. Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Pero sa usapin ng presidential election sa 2028, may kilala raw si VP Sara na planong tumakbo. Si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Wala pang tugon ng palasyo at si Speaker Romualdez kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara. Ayon kay Vice President Sara Duterte, magpapahinga lang daw siya sa 2025 midterm elections. At kung tungkol naman sa kanyang plano sa 2028, magsasabi raw siya kung tatakbo sa pagkapangulo sa huling quarter pa ng 2026. Bago ang mga pahayag na yan, humarap si VP Sara sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Tungkol naman ito sa budget utilization ng Office of the Vice President. Tumangging manumpa ang bise dahil inimbitahan daw siya bilang resource person at hindi bilang isang witness o testigo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Yung term lang po yun eh. Lahat po considered as a resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Dito dinipensahan ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang bise. Magkaiba raw ang testigo, akusado at resource person. Dahil dito, sinuspindi muna ang pagdinig. Kinausap ng bise si Arroyo saka nagpunta kay Congressman Rodante Marcoleta at kinamayan niya ito. Kalaunan, pinagbigyan din ng komite na wag nang manumpa si VP Sara. Pero nanumpa pa rin ang iba pang resource person. Isinagawa ang pagdinig dahil sa privilege speech noong September 3 ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Kini-question niya ang mga programa at paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Pero giit ni VP Sara, malinaw na hindi tungkol sa pondo ang gustong tumbukin sa Kamara, kundi ang atakihin siya at patalsikin. This much is evident from the very words of the privilege speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. You may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Nanindigan din si VP Sara na walang mali sa paggamit ng OVP sa 125 million peso confidential funds na kinuwestiyon sa nakalipas na pagdinig ng Kamara. Ipinauubayan na raw niya kay House Speaker Martin Romualdez ang pagbibigay ng budget sa OVP. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Iginiit naman ni House Committee on Good Government Chairman Joel Chua na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Wala raw siyang naririnig tungkol sa impeachment ni VP Sara. Samantala, sa September 23, nakatakda ang plenary debates para sa budget ng OVP. Hindi pa tiyak kung dadalo rito ang bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Umakyat na sa 20 ang patay sa pananalasan ng Bagyong Hener, Bagyong Ferdy at Habagat. Sa El Nido, Palawan, apektado ng masamang panahon ang kabuhayan ng mga tour guide at bangkero. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa Barangay Maligaya sa El Nido, Palawan. Hindi tuloy makatawid ang mga residente at mga motorista. Kasunod ito ng walang tigil na pag-ulang epekto ng hanging habagat, Bagyong Hener at Bagyong Helen. Sa Barangay Korong-Korong naman, bumigay ang pader na ito sa gilid ng kalsada na pampigil sana sa landslide. Gumuho ito kasunod ng malakas na mga pag-ulan. Hindi isinara ang kalsada pero naglagay na ng mga harang at babala sa mga daraang motorista. Sa tabing dagat,
Malalaking alon naman ang humampas sa Sitio Diapila kaninang umaga. Nagkalat din ang mga naputol na sanga ng puno. Bandang hapon lang kumalma ang panahon, kaya may mga turista nang nagsipaglangoy. Patok sa El Nido ang island hopping, pero dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyo, wala munang pwedeng maglayag. Kaya ang dagat, ginawa munang parking lot ng mga bangka at kasama nitong nakahinto ang hanap buhay ng ilang mga lokal. Kabilang sa mga apektado ng masamang panahon, ang tour guide na si Dante. Hindi niya maipasyal sa mga isla ang mga turista dahil sa babala ng mga otoridad. Kaya umextra muna siya sa construction. Okay lang po, basta kumikita kami, mayroong makabili lang kami ng pagkain, sapat na. Survivor po talaga kasi ganun talaga, kailangan kumapit sa kahit mababa ang sweldo. Ang balikbayan namang si Raul, nakailang extend na sa El Nido kasama ang kanyang asawa para sana makapag-island hopping. Umaasa silang matutuloy na ang kanilang pamamasyal bukas bago sila bumalik sa Amerika. One more last chance, baka sakali, bukas, cross my finger. Kung matuloy bukas, I would say yes, solid. Kung hindi, parang frustrated. Ayon sa Tourism Office ng El Nido, aabot na sa higit 3 milyong piso ang lugi sa kanilang turismo dahil sa masamang panahon. Mag-iisang linggo na raw na ipinagbawal ang sea travel. Kaya pasakit ito sa mga bangkero at tour guide. Hihilingin daw nila sa lokal na pamahalaan na mabigyan ng ayuda ang mga apektadong manggagawa. Yung low season, it's something that our tourism enterprises, I believe, are prepared. And then yung cancellations, familiar din kami dyan. It's not new. But the thing is, yung sobrang haba niya, doon kami nahihirapan. Sa huling tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 20 ang patay sa pananalasa ng bagyong Ferdy, Hener at Habagat sa buong bansa. 12 naman ang sugatan, habang 14 ang nawawala. Mula sa El Nido, Palawan, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nakalabasan ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 5 ng hapon ng bagyong Helen. Wala na yang direktang epekto sa ating bansa. Pero nahahatak at napapalakas pa rin ng dating bagyong Hener at Helen ang habagat na nagpapulang ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Metro Weather, malakas na ulan ang mararanasan sa buong magdamag sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagsapit naman ng hapon bukas, magiging maulan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin dito sa Metro Manila. Magiging maaraw at maulap naman sa Kabisayaan at sa Mindanao, pero may tsansa pa rin umulan sa hapon. Ngayong gabi nga, hindi madaanan ng isang lane sa highway ng Santa Cruz sa Davao del Sur dahil po sa matinding baha. Ayon pa sa Metro Weather, sa Biyernes ay may posibleng mabuo na 2 low pressure areas sa magkabilang panig ng Hilagang Luzon. Patay ang isang lolo matapos matrap sa nasunog niyang bahay sa Imus, Cavite. Kinilala ang biktima na si Virgilio Sariel, 80 taong gulang. Isinugod naman sa ospital ang asawa niyang si Pasita. Base sa investigasyon, alas 11:30 kagabi nang sumiklab ang apoy, 2 bahay ang agad natupok. Naapula naman ito sa loob ng 1 oras. Aabot sa 900,000 piso ang halaga ng pinsala. Pumali ang kable ng kuryente, ang titig ng sanhi ng sunog. Humingi naman paumanhin ang Smart Communications sa mga subscriber nilang nawala ng signal ngayong gabi. Baga alas 8 ng gabi na maglabas ng abiso ang Smart na apektado ang kanilang serbisyo dahil sa unreliable power issue sa isa nilang pasilidad. Inaayos na raw ng kanilang team ang naturang aberya. 1 oras matapos ang abisong yan ng Smart, may ilang user nang naibalik na ang signal pero wala pang bagong abiso kung tuloy nang naayos ang serbisyo sa iba pang apektado. Si Manny V. Pangilinan ng Presidente at CEO ng Smart Communications na siya ring chairman ng TV5. Susunod, dating Budget Undersecretary Christopher Lau nasangkot sa maanomalya o manong Farmally Deal nakapagpiyansa agad matapos maaresto kanina sa Davao. Attorney Harry Roque, wala raw indikasyong nag-abroad sa gitna ng paghahanap sa kanya ng mga pulis. At BTS J-Hope may madamdaming letter para sa fans bago siya lumabas ng military. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naaresto pero agad din nagpiyansa ang dating Budget Undersecretary na si Christopher Lau. Kaugnay po yan ang kinasasangkutan niyang kasong katiwalian sa pagbili ng COVID supplies noong pandemya. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Sa bisa ng arrest warrant na aresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Davao Region, si Lloyd Christopher Lau, pasado alas 11 kaninang umaga sa Ecoland, Davao City. Siya ang dating Executive Director ng Procurement Service ng Department of Budget and Management noong Administrasyong Duterte. Agosto nang kasuhan ng graft ng Sandigan Bayan si Lau at si dating Health Secretary Francisco Duque dahil sa manumalyang pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. 41 billion pesos na pondo ng DOH ang iligal na inilipat sa PSDBM noong 2020. Si Lau ang namamahala sa PSDBM nang makuha ng kumpanyang Pharmally ang bilyon-bilyong pisong kontrata sa COVID kits. Agad namang nakapagpiyansa kanina ng 90,000 pesos ang dating opisyal kapalit ng kanyang pansamantalang paglaya. Ikinadismaya ito ni dating Senador Richard Gordon na siyang nanguna noon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa Pharmally deal. Nakakalungkot, medyo mababa masyado yung bail, 90,000. Dapat talaga, with all due respect to the ombudsman, ang final nila ay plunder. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros na nanguna rin noon sa investigasyon, dapat ituro ni Lau ang nasa likod ng korupsyon noong kasagsagan ng pandemya. Magsilbi raw sanang leksyon ang pagkaaresto ni Lau sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Time to face the music, Attorney Lau. Oras na para harapin mo ang mga kaso laban sa'yo. Aminin na rin sana kung sino nga ba ang mga big boss na may pakana at nakinabang sa korupsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds. Noong Hunyo, sinabi ni DOH Secretary Duque na direktiba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbili ng bilyon-bilyong pisong COVID supplies. Muli namang iginiit ni Gordon na si Duterte ang protektor umano ni Lau at mga kasabwat nito sa Pharmally. Minumura niya ang COA, nag-expose na ang COA. Minumura niya kami sa Blue Ribbon. Sinasabi niya, hindi ko papayagan mag-attend. Inutusan niya ang cabinet, huwag kayo mag-attend ng hearing ni Gordon. Plano raw ni Gordon na muling pabuksan sa Department of Justice ang kaso ng Pharmally. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Hindi tugma ang pirma ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go sa inihain niyang counter-affidavit para sa kasong qualified human trafficking. Yan ang lumabas sa forensic analysis ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, lumalabas na hindi si Go ang pumirma sa counter-affidavit na ipinanotaryo sa San Jose del Monte, Bulacan noong August 14. Sa pagdinig sa Senado kahapon, iginiit ni Go na pinirmahan na niya ang huling pahina ng dokumento bago pa siya umalis sa bansa noong Hulyo. Naging tikom naman ang bibig dito ni Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo sa dokumento ni Go. Hindi na raw ito ikinagulat ng ilang senador. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, professional scam artist daw talaga si Go. Isa na naman daw itong kasinungalingan na dagdag sa patong-patong na krimen ng dating alkalde. Pangalanan na ang sinasabing dating PNP chief na tumulong daw kay dating Mayor Alice Go para makatakas. Yan pong panawagan naman naging hepe ng PNP para magkaalaman na. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Sineseryoso raw ng Philippine National Police ang aligasyong may dating PNP chief na tumatanggap ng buwan ng payola sa Pogo at tumulong sa pagtakas ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Isiniwalat ni PAGCOR Senior Vice President of Security and Monitoring Cluster Raul Villanueva sa pagdinig ng Senado kahapon na may ganito silang impormasyong natanggap. Aminado ang PNP, nagulat sila sa lumabas sa hearing. Kahit wala pa raw itong malinaw na basihan at may tuturing pang chismis, hindi raw ito dapat baliwalain. Sinasabi naman niya, these are just rumors, but these are serious rumors involving a former chief PNP. So, we're talking about 24 names saying na maaring may kinalaman dito sa pagtakas niya, and not only that ay sinasabi na mayroong kasama sa monthly payola, and this affects the whole organization.
Mayroong 29 na mga general na naging hepe ng PNP. 5 sa kanila pumanaw na. Kaya 24 na retired generals at dating PNP chief ang iimbestigahan para malaman kung totoo ang akusasyon ng PAGCOR. Napaka-general ng sinabi, former chief PNP, hindi sinabi na during the time na nag-start ang POGO. So everybody who's served as chief PNP is a suspect. As soon as we have the names, as soon as General Villanueva will reveal who's this person, I think all this former chief PNP is a suspect. Kapag napatunayang tama ang bintang, mismong si PNP Chief Romel Marbil na raw nagsabing hindi sila magdadalawang isip na sampahan ng kaso ang sinasabing dating hepe ng PNP. Titingnan din nila kung may iba pang pulis ang sangkot sa katiwalian at iligal na kalakaran ng POGO. There is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Inutusan na ni Marbil ang CIDG na makipag-ugnayan sa PAGCOR para makakuha ng dagdag impormasyon sa sinasabing dating PNP chief. Ilang mga dating PNP chief naman ang naglabas ng kanilang mga pahayag kasunod na naging revelasyon sa Senado. Ayon kay retired General Benjamin Acorda, dapat pangalanan ni Villanueva ang sinasabi niyang PNP chief para magkaroon ito ng pagkakataong depensa ng kanyang sarili laban sa mga malisyosong akusasyon. Nakasalalay daw dito ang integridad ng mga dating PNP chief, lalo't lahat sila ay nakaladkad sa issue. Para kay dating PNP Chief Rodolfo Azurin, irresponsable at wala sa lugar ang naging pahayag ni Villanueva. Unfair daw ito para sa kanilang mga naging PNP chief, gayong puro haka-haka lang daw ang mga sinabi nito sa Senado. Hinamon din niya si Villanueva na maglabas ng mga ebidensya. Kung hindi, dapat daw siya na ang sampahan ng kaso ng PNP. Ayon naman kay former PNP Chief Oscar Albayalde, ni minsan daw ay hindi niya nakilala si Alice Go. Sabi naman ni dating senador at dating PNP Chief Ping Lacson, dahil sa lawak ng impluwensya ng POGO operations ni Alice Go, hindi na raw nakagugulat kung may mga kasabot siyang pulis at opisyal ng gobyerno. Pero nakaalarma raw kung totoong may sangkot na PNP chief. Kaya dapat imbestigahan lahat at panagutin kung sino man ang may sala. Sasabihan naman daw ni dating PNP chief at Senator Bato de la Rosa si Villanueva na pangalanan ang tinutukoy niyang hepe ng PNP sa susunod na pagdinig. You cannot pin down anybody through intelligence reports because intelligence reports have no evidentiary value and it will not stand in court. So dapat, bago nila nilabas yun, kinonfirm muna para tuloy kasama sa maritis lang yan. Iganit din ni De La Rosa na hindi siya nakatanggap ng suhol mula kay Go at hindi rin daw niya ito tinulungan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Kumpiyansa ang Philippine National Police na nasa Pilipinas pa rin si Attorney Harry Roque na iniuugnay sa iligal na operasyon ng POGO. Ayon sa PNP, tinitignan nila ang posibleng lokasyon ni Roque gamit ang kanyang IP address. Pero hindi raw ito agad matitrace dahil kailangan pa ng request mula sa kaukulang ahensya. Sa ngayon, pinuntahan na raw ng tracker teams ang mga nakarehistrong address ni Roque pero hindi pa rin siya mahanap. Itinuturing na pugante ng Kamara si Roque matapos siyang ipakontempt dahil sa hindi niya pagsumite ng hinihinging dokumento kaugnay ng investigasyon sa POGO. Yung mga kanyang mga FB, yung kanyang possible location po ay tinatrabaho po yan ng ating PNP and of course other law enforcement agencies. Based sa ating coordination sa BI, wala pa naman pong indication na nakalabas po siya. Torture, kidnap for ransom, pang-iskam at pagpatay. Yan po mga isyong dinidikit sa mga operasyon ng POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Kabilang sa mga matagal na raw kontra sa POGO ay si Senador Bongo. I-fact check po natin yan. Sa patuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga POGO, si Senador Bongo naninindigan na noon pa ay hindi raw siya sang-ayon sa POGO. Lalo na raw kung ito'y nakakapekto sa peace and order ng bansa. Muling ginit ng Senador sa kanyang social media post noong September 9 na for the record ay ayaw daw niya sa POGO. Ang post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. Pero mga kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang Senador sa POGO? Yan ang ating bibigyan ng konteksto. Sa pagsusuri ng ating fact-checking partner sa Facts First PH, bagamat nagpahayag si Go ng suporta sa total ban ng POGO nitong Hulyo, matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590.
o ang pagpataw ng buwis sa operasyon ng mga pogo. Noong Setyembre naman ng nakaraang taon, hindi kasama ang senador sa mga pumirma sa rekomendasyon ng Senado sa pag-phase out ng pogo sa ating bansa. Paalala mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madaan sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. Susunod, mga pager sa Lebanon sumabog. 12 na ang patay habang daan-daan ang sugatan. Lola sa Thailand, buntikan ng patayin ng sawa. Mahigit 2 oras ang nilingkis habang nasa kusina. At Manila event ng global girl group na Cat's Eye, dinagsa ng fans. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nalagay sa alanganin ang buhay ng isang lola sa Thailand. Mahigit 2 oras ang nilingkis ng sawa habang nasa kusina. Yan ay iba pa sa Frontline News Abroad. Sa kuha ng bodycam na ito ng isang rescuer sa Thailand, makikita ang pagpasok niya sa isang bahay. Madilim at masikip ang paligid. Hanggang sa tumambad ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng kusina. Hinang-hina na ang matandang babae. Yun pala, halos hindi na siya makahinga matapos siyang puluputan ng isang sawa. Walang sinayang na oras sa mga rescuer hanggang sa tuluyang natanggal ang ahas sa pagkakapulupot nito sa biktima. May tuklaw din daw sa kanang hita ang ginang, kaya agad siyang dinala sa ospital. Ayon sa 64 na taong gulang na babae, naguhugas siya ng mga plato matapos maghapunan nang maramdaman niyang may tila kumagat sa kanyang hita. Napagkamalan pa raw niyang bayawak ang sawa na may habang 13 talampakan. Sinubukan pa ng ginang na alisin sa pagkakalingkis ang ahas, pero natumba siya hanggang sa tuluyang pumulupot sa kanyang katawan ang sawa. Higit 2 oras siyang sumigaw ng tulong hanggang sa marinig siya ng isang kapitbahay na siyang tumawag ng saklolo. Sa kuhang ito naman ng CCTV sa Lebanon, makikita ang mga taong namimili sa isang supermarket. Pagmasdan ng lalaking ito, maya-maya, bigla na lang sumabog ang dala niyang bag. Natumba sa sahig ang lalaki. Napatakbo naman palayo ang ibang customer. Ang lalaki sa video, isa raw miyembro ng grupong Hezbollah. Laman ng kanyang bag ang isang pager na nilagyan umano ng pampasabog. Isa lamang ang lalaki sa mga Hezbollah member na biktima ng pagsabog ng mga pager. Sa tala ng Ministry of Public Health ng Lebanon, 12 na namatay kabilang ang 2 bata sa mga pagsabog. Halos 3,000 naman ang sugatan. Isinisisi ng Lebanese government sa Israel ang mga pagsabog. Target ng Israel ang Hezbollah, nakakampi ng grupong Hamas. Wala pang tugon dito ang pamahalaan ng Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Nag-30-day countdown na si BTS member J-Hope para sa kanyang pagbabalik mula sa military. Pinost niya yan kahapon sa kanilang Weverse with mirror selfie. 1 month na lang at magbabalik na siya kaya nag-ayos na raw siya ng kanyang mga gamit. Napa-throwback din siya noong una siyang pumasok sa military. Nakikita niya raw ang sarili niya sa mga bagong magsuserve. Makakapagpahinga na rin daw si J-Hope na may sergeant rank. Sa huli, ang message niya sa kanilang fans, see you next month. Bago si J-Hope, una nang natapos sa kanyang military service ang co-member niya sa BTS na si Jin. Kahit umulan, dinagsa pa rin ang showcase event kanina ng global pop group na Cat's Eye sa isang mall sa Taguig. Hindi naman binigo ng grupo ang kanilang fans. Nagpasample pa sina Manon, Lara, Danny, Megan, Yunche at ang ating kababayang si Sofia ng kanilang mga kanta gaya ng Touch. Kinilig ang fellow icons nang kantahin ni Sofia ang Pinoy version nito. Iniisip ka too much, tapos na us, pagkaya
Nasa bansa ang girl group para sa kanilang Popstar Academy documentary. Tampok dyan ang kanilang journey kung paano sila napili mula sa iba't ibang bansa. May mainit pa akong chika mamaya kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, pambihirang supermoon at lunar eclipse na silayan sa ilang lugar sa mundo. At James Reid, may mensahe kay Liza Soberano matapos itong kumalas sa kanilang talent agency. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasilayan ngayong gabi ang pambihirang supermoon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kitang-kita ang tingkad ng dilaw na supermoon sa Panglao, Bohol. Breathtaking din ang supermoon sa Cadiz City, Negros Occidental. Nangyayari ang supermoon o perigee full moon kapag pinakamalapit ang buwan sa mundo. Mas matingkad at mas malaki ang buwan sa ganitong phenomenon. Ayon sa Pag-asa, kung maganda ang panahon, pwedeng masilayan ang supermoon hanggang alas 5 ng madaling araw bukas. Sa ilang lugar naman sa Amerika, nasilayan din ang supermoon na sinabayan pa ng partial lunar eclipse. Galing na mismo kay James Reid na walang mangyayaring JD reunion project kung sakaling bumalik siya sa pag-aarte. Ni-reveal din ng actor-singer kung paano siya in-scam ng ex-business partner niyang si Jeffrey O. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. He tricked me. I'd been working with him for a very long time. And it turns out he wasn't the person who he said he was. Ito ang pasabog ni James Reid tungkol kay Jeffrey O, na dati niyang business partner sa kanyang record label na Careless Music. Kwento ng aktor sa vlog ni OG Diaz, 150 million pesos ang nawala sa Careless dahil kay Jeffrey. Marami raw pinirmahang business partnerships contract si Jeffrey na hindi alam ni James. At sa mga dokumentong ito, nagpakilala pa raw na CEO si Jeffrey ng Careless. You know, at the end of the day, I think his true colors showed and that he's a fraud. And I think it's better. I'm very happy that he's gone now. The relationship I had. Dagdag pa ni James, napilitan siyang sagutin ang gasto sa kanilang music festival noon sa Cebu dahil hindi na ayos ni Jeffrey ang kanilang sponsorship deals. I think siguro yun yung pinaka-stressful moment of my career, or at least my business career. But she really had... Sinusubukan naman daw nilang kausapin si Jeffrey, pero pinutol na nito ang kanilang ugnayan. Samantala, nilinaw ni James na kusang umalis si Liza Soberano sa Careless para mag-focus sa kanyang acting career sa Amerika. Magkaibigan pa rin naman daw sila ni Liza. We wish her really all the best, and I hope that she's safe, and I hope she takes care of herself, and I hope that her dreams really do push through. Even me, I worked hard to help her in any way that I could in LA, you know. Bukod kay Liza, natanong din ni Mama Ogs kung magkakaroon sila ng reunion project ng ex-girlfriend niyang si Nadine Lustre. Ang derechahang sagot dyan ni James. I don't think that's happening. Yun lang. Ito'y bilang paggalang na rin daw sa kasalukuyang girlfriend ng aktor na si Isa Pressman. I don't think I'd ever do another love team. I think a lot of the audience can't tell reality from showbiz when it comes to love teams. So, you know, I have respect for her. I don't think I'd ever... Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. It's been a very difficult... At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. Para naman sa ating pabaong pampagood night, makapigil hininga ang trip ng isang lalaki sa Istanbul, Turkey. Tumawid siya sa lubid sa taas ng tulay. Naglakad ang lalaki sa tuktok ng Bosphorus Bridge. Meron siyang harness para sa kanyang seguridad. 1,074 meters ang nilakad niya sa ere sa loob ng 47 minutes. Natawid niya ang bahagi ng Asia at Europa. May panahon na nangangalay raw ang Daredevil. Saglit siyang umihinto para pagmasdan ang ganda ng Istanbul. Dati na rin niyang ginawa ang buwis-buhay na stunt sa ibang bansa. Diba?
hilo ko para sa kanya. Nakatakot. Well, tama yan. Istanbul is the border of Asia and Europe. Pero pag nahilo ko, kahit tignan ko yun, babagsak pa rin ako. Kahit gaano kaganda. Pero good job sa'yo. It used to be Constantinople, Yes. the seat of the Eastern Roman Empire. Yes. Tama. Pinapanood ko yan sa Netflix. Netflix? Docu. Mga docu. Okay. Sige. Pinapalis na tayo. Mga kapatid. Ako ba yan? 1980s na lang? Uno. Pasko na. Nice naman. Mag-extra ka na rin. At sige, maayos malagang headlines. Wala kang balak mag-extra. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasanggaso ng balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi. Para kang